So, yun na nga mga boss. So, ang unit natin L300 ulit. So, mga sir, baka pwede naman makahingi ng suporta. Pa-like and share naman. Yun lang. Maraming salamat. So, kung makikita nyo ay wala sa align. So, gilid lang ang napupudpod. So, ito po ay ginawa na sa ibang shop. Pinaltan po ito ng mga tie rod, ng suspension, ng mga center link. So, yan. Kung makikita nyo, bago. Tsaka yung idler arm niya, bago na rin. So, ito ay ating gragrasahan para po mas tumibay pa. So, lagi naman nating paalala yan sa mga nagpapalit ng tie rod, mas maganda ay ginagrasahan po. So, yan. Ginagrasahan na natin yan. So, ito nga, yung ating panggrasa. So, kung wala naman po kayong panggrasa, pwede naman natin iturok sa merong grease gun, kagaya po ng ginagamit natin. So, yan po yung sample. So, ginrasahan natin yung tie rod. At mga sir, meron po akong i-share dito na napakahalaga po, lalo na sa mga L300 unit. So, sa mga kapwa natin mekaniko na nagpapalit, kung makikita nyo na po, ay sumayad po. So, kung sa katagalan po ay maaari pong mabutas yan. At pwede rin pong maging cause ng aksidente dahil pwede pong kumalang po yan dyan at hindi ka na makaliko. So, ito po ay lumalagotok po ulit. Lumalagotok kahit bagong palit ng mga pangilalim. So, ito po yung dahilan. So, ang diskarte po dyan ay pwede po naman i-grinder ng konti yung dulo ng tie rod para po hindi sumayad. Dahil mahaba po. Yun lang po at maraming salamat po. Thank you.